Okay, mga kamaster, no? So may dumating na naman, may dumating na bagong freezer dito sa ating munting shop na naman na pinagkakatiwalaan ng maraming tao. Okay, no? So ito, dumating dito, isang freezer na bulok, hindi, freezer na 3 years pa lang 3 years pa lang siya pero sira na. Alam nyo kung anong sira? Okay, abangan nyo to. Okay? Ito na mga kamaster, no? So actually na-check up ko na to doon sa bahay nila, So nakita natin na sira ang hindi na gumagana ang kanyang compressor. Okay, no? So ito ay inverter Kondura siya, inverter, upright freezer siya mga kababayan at mga kamaster. Ayan mga kamaster. Actually itong freezer na to nag-DIY na ang may-ari nito. So nagpalit siya ng ng driver board. So sa kalaunan, pagpalit niya ng driver board, so hindi rin, nakakalungkot naman, hindi gumana. So kaya nga minambuti niya na magtawag ng totoong technician. Kaya nga ito nga nagpunta nga dito sa ating munting shop. So sabi niya nagpalit na raw siya ng inverter board, hindi pa rin gumagana. So pagka yun, ngayon nag-check ako. Okay, no, syempre common sense na lang nagpalit na siya ng inverter board, hindi pa rin gumana siya. Syempre direkta na tayo mag-check up ng compressor. Ito inverter. Yan, upright freezer yan mga kamaster. So na-check up ko. Yan, yung tatlong terminal na yan unequal, kumbaga unequal resistance. Magalaw pa ang resistance. So ibig sabihin hindi siya balance ang kanyang resistance. Iba na, malalayo na ang pagitan. Hindi ko na pinakita kasi chinek up ko to nung nasa bahay pa nila. So nagkasundo kami na sa presyo, siyempre yun pinagawa niya. Papalitan daw tong compressor. Gusto niyang palitan. So sabi ko naman siyempre papalitan natin yan. Obligatong papalitan. Okay? So ganito. Okay, no? So gagawin natin, hindi nga umandar siya. Check upin natin kung meron pang preyon na lumalabas dito. Una natin checkin kung may lalabas na preyon. Okay, kukuha tayong gamit. Okay mga kamaster, no? So step by step tayo mga kamaster Ang itong freezer na to itong system na to silyado pa. Tingnan nyo. Yan silyado pa. So una natin gagawin, puputulin natin to para malaman natin kung may lalabas na refrigerant. Doon tayo magbabase. Pag may lumabas na refrigerant marami, isabihin walang leak. Okay? So then at pangalawa, pag naputol natin at walang lumabas na refrigerant, ibig sabihin siyempre wala nang may leak. Ganun lang yun. So sana nga may lumabas na refrigerant para madali natin gawin. Okay tayo, ganito lang yun. Okay. Ito, ganito. Tatanggalin natin ito. Puputulin natin ito mga kamaster. Tignan natin kung may lalabas na refrigerant. Yun. Naririnig nyo? Yun. Tagal. Yuhuy! Yuhuy! Okay mga kamaster, no? May lumabas na refrigerant, sobrang dami. So ibig sabihin wala siyang leak. So talagang na-verify na natin na compressor lang ang problema. Okay to, so another technique to kay Master JM. Kay Master JM Okay mga kamaster sa mga baguhan dyan please habang nanonood kayo, mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay na? So diretso pa natin. Ito yung mga technique ng mga veteranong technician. Okay na to, so diretso pa natin to.
Okay, siya nga pala mga kamaster ha. Inverter to. Inverter na upright freezer. Okay, ito inverter. So ang gagawin natin dito, kung mahirap maghanap ng ganitong makina, ganitong compressor at sobrang mahal pa. So hindi kaya ng ating customer. So ang ginawa natin, i-convert natin to na convert natin to sa non-inverter. Okay to. So okay to siya, kaya nga napaka-sensitibo to nito, no? Magpapalit o magmo-modify tayo from R600 na compressor to non-inverter compressor na R134A ang refrigerant. Okay na, so subaybayan nyo lang to mga kamaster. Marami kayong matututunan dito kay Master J kung paano mag-convert ng inverter to non-inverter. Okay no? So habang nanonood kayo, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay na to? So continuous pa natin to. At isa pa mga kamaster ito kung nalaman na natin na walang leak ang system mo. So it's a good news. It's a good news to mga kamaster. Walang leak. Maraming refrigerant na lumabas, yung pinutol ko yung tubo, di ba? So ibig sabihin hindi barado ang system. Okay no? So ganun lang. So ang gagawin natin ay magpapalit lang tayo ng filter dryer. Okay na, magpapalit tayo ng filter dryer mga kamaster. Kailang hindi na tayo magpa-flashing kasi malinis ang system niya. Ganun lang yun mga kamaster, ang technique. Mga veterano. Okay na? Bye-bye nyo lang to. Hanggang tapusin nyo lang tong video na to para malaman nyo ang technique ng mga veterano. Okay? Ay, siya nga pala mga kamaster. Ito itong thermostat na to, kung inverter siya, no? Titignan natin loob nito. Kung pwedeng i-convert natin sa non-inverter. Okay? Yan. Okay, check upin natin loob. Ito mga kamaster, kung makikita nyo, tanggal na. So ang tornilyo niyan, bago natin matanggal tong housing ng thermostat, tatanggalin nyo muna tong knob. Ito, sinisikwat lang ng screwdriver yan dito. Sinisikwat, yan. Ito, para makita nyo yung tornilyuhan. Ito. Okay na, so tatanggalin na natin. Ito. Ayan. Ayan, nandito yung tornilyo niya, mga kamaster. Okay. Tatanggalin natin yan. Ayan, gumagalaw na siya. Okay ba yan? Ang hirap mag-isa. Okay. Teka, mga master. Hindi na nakapokus yung camera. Teka. Ito na mga master. Natanggal ko na. Ayan natanggal ko na siya. Ito lang tornilyo. Dalawang tornilyo. Isa, dalawa. Okay. Ito makita na yan. Yun. Nakikita nyo? Dalawang terminal. So, okay na. Solved na. So, ito ang ikakabit natin para mag-automatic. Dalawang terminal niya lang. Yan. Pwede. Ayos to. Solved ka agad to. Okay. Yan. Dalawa. So, ibig sabihin, kakabit natin yan sa either na line 1 o line 2 ng compressor. Okay, no? Basta, ano nyo lang. Tapusin nyo lang tong video na to, para, magkaroon kayo ng idea kung paano mag-modify o convert ng inverter from inverter to non-inverter na compressor. Okay? Yung mga kamaster, no? Ito yung bago nating ipapalit na compressor. Ito. Okay, ito na mga kamaster. Bagong-bago siya. Bagong bili pa sa Rotec yan. Rotec ang binibilan ko kasi makakasigurado ka na bago ang mga spare parts sa Rotec. Okay, brand new yan. Ito, hindi siya inverter. Hindi siya inverter. Katulad ng yung original na compressor ng freezer ay inverter. So papalitan na natin ng non-inverter. Ito, 1/4 horsepower yan. D77 C17GAX 6 Matsushita. Okay, no? So bagong-bago yan. May kasama pag binili ng brand new, kasama na relay at overload. Okay? Bagong-bago siya. Yan. Bagong-bago. Okay, no? So ito ang natin. Ikakabit natin sa upright freezer. Okay? Okay, mga kamaster, no? So bago natin hinangan na natin to. Bago natin isalpak doon sa mismong sa body ng freezer niya, dapat ilagay na natin ang mga dapat ilagay. Yan, ilalagay na natin ng access valve tsaka yung pinakaduktungan ng 1/4. Okay?
Yan, oh, hinangin muna natin yan bago natin isalpak doon. Okay? Kasi itong suction, doon na mismo isasalpak. Ito, non-inverter na, non-inverter modified tayo. Ito yung ano niya, dati niyang compressor. BESC 13C. Okay? Inverter, Embraco, yung dati niyang compressor. Ngayon, papalitan natin ng Matsushita non-inverter. Ito, at Pride Freezer. Okay na, so tapusin nyo lang ng video to para magkaroon kayo ng idea kay Master JM. Okay? Hinangan natin yan. Ito na mga kamaster, no? Ayan, no? Nahinang na siya. Yan, ha? Maganda yung pagkakahinang, ha? Ng access valve tsaka yung extender na tubo. Okay, ito. So, ngayon, isasalpak na natin to dyan. Yan, okay? Sasalpak na natin dyan. Okay, ito na, mga kamaster, oh. Naisalpak na siya. Ayan, oh. Ito yung dating suction line niya. So sasalpak na lang yan ganyan. Then ito yung kinabit nating access valve. Then ito yung galing na condenser. So sasalpak natin to diyan. Kakabit natin to diyan dito. Okay? Siyempre lalagyan natin ng ito 1/4. Yan, sasalpak natin diyan. Yan. O pero pag isa. Yan. Yun. Yan o, duktungan, no. May 1/4 siya para may duktong siya. Okay, no, hinangan natin yan tsaka to. Okay na. Hindi natin pinapakita yung paghihinang kasi very basic naman yung paghihinang, eh. So pinapakita ko lang dito pinaka main topic dito, mga kamaster, paano mag-conversion from inverter to non-inverter na compressor. Ayan, no. So then ito dito nakakabit ang filter dryer. So mamaya may lalagyan natin ng bagong filter dryer yan. Okay, mamaya subaybayan nyo lang, tapusin nyo lang itong mga itong aking video. Okay mga kamaster, ha? Hinangan natin yan. Okay mga kamaster, no? Ayan na, nahinang na siya, oh. Kung makikita nyo, no? Ito, nahinang na. And also suction line, nahinang na rin, naidugtong na rin. Okay, so okay na, no? So hindi na tayo nag-flashing dito, mga kamaster. Kasi 'di ba kanina nakita natin naman na may refrigerant ang loob. So ibig sabihin malinis ang system niya. So ibig sabihin noon, hindi na tayo nag-flashing dito, nag-flashing, ha. Hindi na tayo nag-flashing dito kasi nga nakita natin kanina na mayroong lumabas na refrigerant. Maraming refrigerant, ibig sabihin malinis ang system niya. Okay? So ganun lang technique. Kung mayroon namang basher diyan, dapat hindi nag-flashing at bago ang compressor. Matagal ko nang ginagawa to pero walang bumabakyap. Bumibilang ng taon. Ito mga kapitbahay nga nagpapagawa. Ito kapitbahay namin to. Ayun, yung isa pang ginawa ko noon, mag-5 taon na walang flashing, nagkabit din akong bagong compressor. Hanggang ngayon buhay pa. So sa mga basher lang, mag-like and subscribe na lang muna kayo. Okay, sa aking YouTube channel para meron kayong technique yung mga veteranong technique kay Master JM. Okay, so ano nga lang, ha? Tapusin nyo lang itong video na to. Ito, duduktang natin. Lalagay tayo ng filter dryer dito. Okay? Okay mga kamaster, no? Dito naman tayo sa electrical wiring ng inverter from non-inverter. Okay? So ito yung wiring ng ng dati niyang wiring sa inverter ito. So ang gagawin natin, ito, kung nakikita nyo itong pula tsaka itim, so pula at itim, ito yung nanggaling papunta sa thermostat. So gagawin natin, puputulin natin yan. Ito dalawa, yan, dalawa, ayan, putol na. Ayan na, putol na siya. So itong dalawang wiring na to na red and black na papunta sa thermostat, ayan, iwalay muna natin yan. At ito naman, black and white na to, ito ay nanggaling sa cordon, sa saksakan mismo, line 1, line 2. So puputulin natin to. Yan, so ito yung makukuha natin ng wiring ngayon. Ito, yan. So hiwalay na natin to. So ang mangyayari ngayon, itong line 1, line 2, ito, gagawin natin, duduktong natin yan, papunta doon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na galing sa thermostat, itong black and red. Okay? Isasalpak na lang muna natin dito tayo para magkaroon siya ng linya. Okay, no?
Ito na mga kamaster, no? Okay na, oh. So, ayan na, oh. Dalawang wire na, oh. Ito yung nagawa na. Dalawang wire na. Ito yung papasok sa compressor. Itong dalawang to. Tingnan nyo, oh. Sundan nyo lang to, madali lang to mga kamaster. From inverter to non-inverter compressor. Ayan, oh. Ito kung titignan nyo, ito yung cordon ito line 1 line 2 papunta sa saksakan. Ito pumunta siya rito, dalawa, oh. Ayan. Tapos yung itong isa papunta sa thermostat. Ayan, oh. Papunta sa taas, tapos pababa siya. Ayan, ito galing na sa thermostat. Ito yung gagawin natin common, papunta sa overload. Ito yung galing sa thermostat. Ito naman direkta sa line 2, no, punta sa relay. So under na yan, so kakabit natin doon sa may relay. Okay, so diretso na lang panonood para magkaroon kayo ng idea mga kamaster. At huwag nyo na rin kalilimutan na like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay, so mga kamaster, no, naikabit na, oh. Naiplansya na rin, oh. Maganda na. Ayan, oh. Na rin, nakasilya, nakaplansya na, maganda na. Ito yung dalawang wire, oh, nakabit na, oh. Yan, relay tsaka overload, nakabit na siya. Yan, so papandarin muna natin, ha. Yan, okay na, nakabit na, oh. Okay na yan. So tatakpan na lang yan, tatakpan na lang ng terminal cover. Okay, pero papandarin muna natin. Okay, ito na, no, itong oras na to, no, pinaandar ko na, oh, sinaksak ko na, oh. Ayan, umandar na siya, oh, 0.80 ang niya, ang amperahe niya. Okay, so ayan, oh. Ayan, umandar na siya, saksak na siya. Tingnan natin to, ha. Ayan, umandar na, oh. Ayan, oh. Ayan, umandar na siya. Oh. Okay na, umandar na siya. Ayan, so naikabit ko na. Ayan, nakasaksak siya. Ayan, ayun yung cordon, oh. Amperahe 0.79. Okay na, umandar na siya. So kakabitan na lang natin ang filter dryer to papunta rito. Okay to. Like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel mga kamaster. Okay, oh, kakabitan natin ang filter to. At papatayin muna natin siyempre. Okay. Okay mga kamaster, no. Ito na. Malapit na tayong matapos. Ito na, papakita ko sa inyo yung finished product. Pero hindi pa finished product, ha. Na-install ko na lahat. Compressor, capillary, kumbaga ready to recharging of refrigerant pa lang. Ito. Okay, naikabit ko na. Access valve, naikabit ko na sa condenser. Ayan, oh, kita nyo naman. Naikabit ko na rito sa condenser niya. Okay, so ito ang capillary niya. Ito. Naisalpa ko na rin. Yun, pumunta rito, capillary. Okay, ito, bagong filter dryer. Nahinan ko na lahat, na nakasilyado na lahat mga kamaster. O, kita nyo, maganda na. O, maganda yung pagkakagawa. May mga strap para dagdag forma. Okay, yan, yung capillary. Ito yung capillary, papunta na sa loob ng evaporator. Nahinang na lahat, bago compressor. Okay, so nandiyan na. Pwede to vacuum na to mga kamaster. Okay na, no? Malapit na tayo matapos. Tapos itong capillary nito, ang trabaho nito mga kamaster. Itong capillary na to, dito lalabas ang hangin. Magse-self vacuum lang tayo mga kamaster. So papanda rin natin to, nakabit ang gauge. Dito naman lalabas ang hangin. Mga hanging amihan o kaya mga moisture. Kung ano man ang mga nasa loob niyan, ilalabas niya rito sa capillary. Okay, no? So another technique to kay Master JM. Please paki-like and subscribe na lang muna habang nanonood, ha. Okay to. So magano na tayo. Ready to vacuum na tayo at magkakarga na tayo, okay? Upright freezer, okay? Okay mga kamaster, no? So itong oras na to, ha. Itong oras na to, atin ang magba-vacuum na at the same time magkakarga na tayo ng refrigerant. Okay, no? So papakita ko sa inyo yung setup, ha. Ito, ha. So ito yung cordon. So itong cordon, ha, isasaksak natin diyan. Naka-ready na rin ang clamp ammeter natin. Dito natin isasaksak yan. Yan, okay? So mamaya papakita ko sa inyo. So magse-self vacuum lang tayo mga master, ha. Papakita ko sa inyo yung matinding self vacuum na walang back jab. Okay, ito mga kamaster, oh. Nakalagay na ang bagong filter dryer mga kamaster. Filter dryer and capillary tube.
Ito, maaraw. Capillary tube dito lalabas ang hangin, mga moisture, kung ano-ano mga little moisture dyan sa loob ng system. Nakalagay na rin ang hose, refrigerant, naka-ready na. Ayan, oh, gauge, so nakasalpak na siya. Yan, yan ha, naka-zero. Okay no, mga master, i-ready na natin. Ngayon, magsiself vacuum tayo. Papanda rin na natin to. Sasaksak na natin. Okay, ito na. Ito na. Yun, umandar na siya. Dito ang pirahe. No, umandar na siya. So tignan natin kung magbo-vacuum. Yun, oh, nagbo-vacuum na siya. Okay, nagbo-vacuum na siya mga kamaster. Oh. Ang bilis oh. So dito lumalabas yan hangin na yan oh. Ito dito lumalabas yan. Yan, nararamdaman ko yung hangin oh. Vacuumin lang natin umaandar ngayon yan. Itong compressor na to. Yan. Ayan nating umaandar yan hanggang sa mawala na yung hangin dito sa loob. Hanggang sa mawala na yung hangin dito lumalabas ang hangin. Mga kabag, kumbaga kabag ba. So kailangan talaga matanggal ng todo yung hangin sa loob ng system. Sa bawat tubo niyan. Kasi yun ang kalaban ng refrigeration, ang hangin. Dapat siya, evacuate. Okay no, mga master, self vacuum to. Mandar. Vacuumin natin mga 15 minutes. Okay no, 15 minutes. So naka-ready na siya. Ayan o, naka-ready na. Okay, hayaan mo natin umandar yan. Okay mga kamaster no, habang nagpa-vacuum tayo, ayan, umandar pa rin ang compressor niya no. So maglalagay na tayo ng flow Papasukin na natin dito. Yun no, flow. Okay puno na so lalagyan natin flow Okay. So ganito lang para maipasok ang flow sa loob ng system. Okay, then tatakpan natin. Okay, so meron ng flow Okay, ilagay muna natin dyan. Then siyempre bubuksan natin to ating refrigerant. So, buksan natin. Yun. Bukas na siya. Yun. Bukas na siya mga kamaster Ayan. So gagawin natin para hindi makawala magpapakawala tayo ng mga a little amount of freon lang dito ng refrigerant. Yan sumisingap Yo, nice na. So umaandar ang compressor magsi-self vacuum na. Okay, so kakargahan na natin. Okay, kakargahan na natin mga kamaster Ayun na. Yun. Ayun na. Ayun. Kung makikita nyo dito lumalabas Dito. Yung ibang hangin. Yun. Habang kinakargahan yan, siyempre sasarado natin konti ito para hindi naman malakas. Yun, sasarado natin capillary. Yun, ayan. Yun, ayos na. So, ayos na. Okay, mga kamaster. Okay. Ayan So, kakargahan pa natin, continuous. Mandar siya. Ayan Kargahan pa natin. Yan. Obserbahan natin, huwag natin mamadaliin Huwag tayo magmamadali magkarga. Yan. Yan. Yan nagkakarga na siya. Ito na mga master umakyat na ng 10 PSI. Then hawakan natin yan. Kung titignan nyo ay lumalabas na yung liquid refrigerant. Yan Ito. Yan liquid refrigerant. Yan Ayan At kakapain nyo. Oy, mainit na. Mainit na ang filter dryer mga kamaster yan Yan ang init. Ayan ang magandang pagkaka-vacuum. Ayan, mainit kagad Yun. Tapos, mainit din ang capillary. Wow! Ang ganda. Solve na solve. Mainit kagad Dapat talaga yan, in a minute yung 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, dapat iinit na yan once na nagkarga kayo ng refrigerant. Ayun ang pinaka the best. Ibig sabihin walang moisture. Okay? Ayan Init na
Mainit na pero tingnan nyo naman, no? Nasa 5 PSI pa lang. Pero maganda na ang lamig. Maganda na yung pinapakitang senyales na okay ang kanyang pagkaka-reprocess. So mainit, oh. Mainit ang condenser, pantay-pantay siya. Okay, so obserbahan natin. Ito, kakalgan pa natin. Mga guys, no? So pagkatapos ng 3 oras na ating inobserbahan, tinitesting, at kinakargahan, ay ito na. After 3 hours, ha. So ito na, oh. Papakita ko na sa inyo ang resulta ng walang flashing. Nang walang flashing, nagkabit ng bagong compressor, etc. lahat. So, ito yung mga trabaho ni Master JM. Mga veterano na to. Veterano sa digmaan. Okay, no? So ito na, oh. Ito, papakita ko sa inyo. Okay, meron tayong nakukuhang 8 PSI after 3 hours o 4 hours, okay? So, then may nakikita tayong, nakukuha tayong ampere na 1.18, okay? So, ganito lang. Then, mainit, pantay-pantay ang init niya, mga kamaster. Wow, ang ganda. Hanggang sa capillary. Wow, ang init, oh. Mainit ang filter dryer. Mainit ang capillary at nagmo-moisture sa sobrang lamig. Ito, mga master. Nagpapawis na. Sa sobrang ganda ng system niya. Ang lamig. Ito ang conversion ng upright freezer na from inverter to non-inverter. Okay? So ayan na. Okay, sa mga baguhan lang diyan, okay, sa mga nakakalimot na mga ating mga kamaster diyan. Salamat at nagkaroon kayo ng idea para sa ganito mga troubleshooting. Okay, no? So ayan na. Umaandar na siya. So for delivery na to, walang ka-moisture. Ang ganda, oh. Hindi siya nagbabacuum, mga kamaster. Walang flashing yan, ha. Alam niyo naman ang mga technique ng mga veterano. Wala nang flashing yan. Basta't magpalit ka lang ng bagong filter, okay na. Kasi ang problema lang dati kasi compressor. Hindi naman sunog siya. Hindi naman maitim yung oil. So siyempre, definitely talagang wala siyang hindi marumi ang system niya. Okay, no? So yan. So bago tayo matapos, habang nanonood kayo, please like and subscribe na lang muna kung nagustuhan nyo yung ganito mga troubleshooting ng mga veterano. Okay, no? Papakita ko sa inyo yung loob. Yun, oh, umusok-usok, oh. Yan, oh. Malamig, oh. Madulas. So ibig sabihin may ice. Oh. Okay na, madulas na. Upright freezer na inverter. Yan. Condura freezer inverter. Okay? So hanggang dito lang tayo, mga kamaster, no? So sana may natutunan kayo. Please like and subscribe na lang muna. Ang kulit ko talaga, no? Okay, no? Okay, hanggang dito lang tayo. Maraming salamat.